Hello everyone, it's me again, your Ate Mel, at welcome sa ating YouTube channel. Okay, lumalago na po ang ating YouTube channel and claiming na dumami pa ang ating members nag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, so maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Naway mas lumago pa at marami pa tayong matulungan dahil yan po talaga ang goal ko na maraming mga mommies ang makakuha ng kanilang SSS maternity benefits. At disclaimer lamang po, hindi po ako affiliate or member or empleyado na SSS. Ako lamang po ay isang ina na gustong makatulong sa mga inay para makakuha ng kanilang mga benepisyo. Okay, kasi sa atin po talaga yan. At sa video na ito, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung SSS maternity benefits. Kasi meron ding mga inay na hindi nila alam kahit sila ay member ng SSS na meron palang ganitong benepisyo na pwede tayong mga babae na makakuha niyan. Okay? So, wag na nating patagalin. Tara, simulan at pag-usapan na natin. So, ano ba yung SSS maternity benefits? Okay, sa definition given by SSS, maternity benefit is a daily cash allowance granted to a female member who is unable to work due to childbirth, miscarriage, or emergency termination of pregnancy or ETP. Okay, so kung ikaw ay membro ni SSS at ikaw ay nanganak, nakunan, or nagkaroon ng emergency termination of pregnancy, ikaw ay pwede na makakuha ng tinatawag na maternity benefits. Okay, next. It is granted to female members. So, if ever po na yung husband mo ang member tapos ikaw po ay hindi member, sorry po, hindi po kayo qualify to avail the maternity benefits. Kasi specific po na maternity benefits is for female, sa mga babaeng membro lamang po ni SSS. Okay? So, regardless po of civil status, kahit na tayo po ay single at naging single mom, hindi po yan dinidiscriminate ni SSS. Bagkus, ito po ay benepisyo natin. So, kung tayo po ay membro at nagbabayad ng contribution, ay pasok pa rin po tayo. Okay? So, regardless of civil status, employment status, legitimacy of child, and pregnancy frequency of pregnancy. So, yun po yung mga instances ng maternity benefits. Ano naman yung tinatawag na expanded maternity benefits? Okay, so, meron ng mga bagong ruling. Okay, yung tinatawag natin na maternity benefits. Okay, so nagba-browse ako ngayon ng maternity benefits po. Okay, so diretso tayo dito. Yung maternity benefits po kasi before, yung hindi pa nabago, hanggang 4th pregnancy lamang po yung pasok or yung anong tawag nito, yung binibigyan ng approved ni SSS. If ever pang-5 mo, pang-6, before hindi ka na po makaka-avail. Okay, but sa expanded maternity benefits po, wala na pong specific na number kung ilang pregnancy po yan. Okay, so as long as kaya, hindi ko naman sinasabi na ano, pero if ever na pang 5, 6, 7, pwede as long as may contribution ka at pasok sa tinatawag na qualifying period, yung contribution mo ay makakakuha ka ng iyong benepisyo. Okay, so before then, sa old, ilang months yung maternity benefits na binibigay sa mga babae, 60 days or 2 months. Pero sa expanded maternity benefits po, 105 days. Okay? 3 months and 15 days. Diba? 105 days. At kung sa mga solo parent, pwede silang mag-extend ng up to 120 days. Okay? So, malaking tulong yan. Diba?
Malaking tulong talaga sa atin yan. Lalong-lalo na mulang magbabantay sa baby natin, yung mga ganun. Okay? So, kaya nagkaroon ng expanded maternity leave law. Okay, law na po siya. So, paano din malalaman if ever nabuntis ka? Paano din malalaman kung qualified ka? Okay, so next pag-usapan natin yung qualifying period. Okay. So, itong qualifying period, ito yung magdi-determine kung ang membro ba na babae na buntis ay qualified to avail the maternity benefits. Okay, kasi yung qualifying period, ito lamang po yung kinocompute. Ito lamang po yung pasok na kinocompute na sa ating maternity benefits. Okay. So, meron po tayong month of contingency. Okay. Yung month of contingency, ito po ang month of delivery. Okay, kung kailan yung kapanganakan or kung kailan kayo nag-miscarriage. Okay. So, sa month of contingency, si SSS po ay may 4 na quarters. Okay. Ang January, February, March, isang quarter. April, May, June, isang quarter. July, August, September, isang quarter. At October, November, December, isang quarter. Okay, nakapay quarter yon. Yung sa qualifying period po, na 12 months, ito po ay 12 months bago ang semester of contingency. 6 months before yung contingency mo or buwan ng kapanganakan mo. Okay. So, like for example, January, February, March 2025, yung kapanganakan mo. Yung contingency. So, at least, dapat may bayad ka ng at least 3 months. Hindi bayad, sorry, contribution ka na at least 3 months within October 2023 to September of 2024. Okay? So, if ever sa mga buwan na to hindi ka nakapagbayad, sad to say, you're not qualified sa maternity benefits. Kasi tapos na. Okay, tapos na po yung qualifying period ng Team January, February, March 2025. Pero kung may at least 3 monthly contribution ka from October 2023 to September 2024, pasok. Okay, malaking bagay yun. Okay, next. Kung ikaw naman ay Team April, May, June, yung semester, yung qualifying period mo, kung ikaw ay manganganak ng April, May, June 2025, ikaw ay dapat may monthly contribution, 3 monthly contribution from January 2024 to December 2024. Sana makakuha talaga ng benepisyo. Next, kung ikaw ay Team July, August, September, ang iyong qualifying period ay from April 2024 to March 2025. So, pwede mo pang habulin dahil pasok pa sa qualifying period. Okay? Pero, kung ikaw ay buntis ngayon, okay? Then, last, pero kung nagbabala kang magbuntis next year, okay, at ang kapanganakan mo, contingency mo, ay October, November, December 2025. Ito yung dapat meron kang contribution. July 2024 to June of 2025. So, sa mga nagbabalak, okay, ito yung i-target ninyo para malaki-laki yung contribution na makukuha po ninyo. So, yung July 2024 to June 2025. So, yun po yung mga qualifying period kung saan yung 12 months na yan lamang po yung entitled na kasali sa computation ni maternity benefits. Okay? And hopefully po, lahat ng mga mommies na female member na SSS na qualified, sana po ay makakuha ng ating maternity benefits kasi benepisyo po natin yan. Malaking tulong yan sa atin. Okay? Kasi hindi po biro kung meron na tayong baby.
Okay? Kahit na may trabaho tayo sa hirap ng buhay natin ngayon, okay, malaking tulong talaga yan. And hopefully, marami pang mga mama, mga mami na matulungan ng ating video. Sana po ay i-share ninyo sa mga nangangailangan ng tulong. And do not forget to share, like, at saka subscribe. Yun lamang po yung pamaskunan ninyo sa akin. Okay? And lastly, do not forget to wear your beautiful smile kasi lahat tayo magaganda. Hanggang sa muli, paalam! Amping!